Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Kay, at sa inyong mga listeners. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking kwento ng buhay at pag-ibig. Ang kwento ng masalimuot kong buhay, ngunit alam kong magbibigay aral ito sa inyo. Alam kong sa unay kakainisan nyo ang aking biyanan, ngunit kapag natapos nyo naman ang aking istorya, alam kong sa akin naman kayo mamumuhi. Isang asawa na hindi nakatiis at pumatol pa mismo sa tinuturing na pangalawang ama ng asawa. Oo, Miss Kay. Nagawa kong ibigay ang aking sarili kay David at nakakahiyamang sabihin, pero nabuntis niya ako. At habang busy sa trabaho sa abroad ang aking mister, ay busy naman kami ni David na puna ng uhaw ng isa't isa. Ilang taon na rin ang nakakalipas, ngunit sariwang-sariwa pa rin sa aking alaala ang mga kasalanang nagawa ko. Ako nga po pala si Carla. Hindi ko tunay na pangalan. Laki sa probinsya, inosente, at sabi nila'y maganda. Kaka-28 anyos ko pa lang noong nakaraang buwan. Isa po kong may bahay at ang aking asawa naman ay isang OFW sa Canada. Isa po siyang mekaniko roon sa isang maliit na kumpanya. Isang taon na kaming kasal ng aking asawang si Marco. Ilang buwan matapos ang aming kasal, ay bumiyahe na siya papuntang Canada. Wala kaming nagawa dahil iyon ang gusto ng aking biyanan na si Mama Sonia. Ni hindi man lang namin na-enjoy ng aking asawa ang honeymoon dahil pinagmamadali na nito si Marco na umalis sa Pilipinas. Iniwan ako ni Marco na nasa bahay ng kanyang ina at kasama nito ang stepdad niyang si Tito David. Bata pa lang si Marco ay nawala na ang kanyang ama. Naaksidente raw kasi ito sa sinasakyang motor. Lasing raw ang kanyang ama noon, kung kaya't mabilis ang pagpapatakbo nito hanggang sa may nakasalubong itong malaking truck. Ilang taon ang nakalipas ay nakilala naman ng aking biyanang babae si Tito David. Hindi madali para kay Marco, ngunit nang magkaisip at maging binata, ay natanggap na lang din to ng aking asawa. Bago pa man kami ikinasal ni Marco, ay pinangako niya sa akin na sa oras na makapunta siya ng Canada, ay mag-iipon kami para sa aming sariling bahay. Ayoko sanang manirahan kasama ng kanyang mga magulang. Subalit wala kaming choice dahil hindi pa naman namin kayang bumukod ni Marco nang kaming dalawa lang. Kahit siguro'y magrenta kami ng bahay, ay hindi pa rin ligtas para sa akin, lalo na't mag-isa lamang ako at nasa malayo siya. Kaya naman napagpasya naming kina Mama Sonia na lamang muna ako panandalian. Hirap akong makibagay, lalo na sa ina ni Marco. Alam ko kasi na hindi ako gusto nito para sa kanyang anak. Kung tutuusin kasi, sobrang layo ng agwat namin ni Marco pagdating sa estado ng buhay. Cliché man sabihin, langit siya at lupa ako. May kaya rin kasi ang pamilya ni Marco. Retired teacher si Mama Sonia, samantalang si Tito David naman ay may sariling talyer. Kaya nga nakapag-abroad ang aking asawa at sa Canada pa. Samantalang ako ay wala namang maipagmamalaki. High school graduate, isa akong probinsyana na namasukan bilang isang waitress sa isang maliit na karinderya malapit sa university na pinapasukan ni Marco noon. Nagtagal kami ng 3 taon ni Marco bilang magkasintahan. Hanggang sa 4th anniversary namin sa araw rin ng graduation ni Marco, ay nag-propose siya sa akin.
Agad ko naman tong tinanggap dahil na rin sa pagmamahal ko sa kanya. Sa una ay tutol ang kanyang ina dahil kakagraduate lamang ni Marco noon. Ngunit ipinangako naman ni Marco sa kanyang ina na kapag kinasal na kami ay itutuloy nito ang gusto ng kanyang ina para sa kanya. Yun nga ang makapagtrabaho siya sa abroad. Si Marco ay tapos ng mechanical engineer. Sa una, ang plano talaga namin ay mag-apply siya sa mga kumpanya rito sa Pilipinas. Ngunit nagbago yun dahil sa kanyang ina. Wala akong nagawa kung hindi suportahan na lamang si Marco. Dahil nangako naman siya sa akin na kapag nakaipon na siya ng sapat, ay bibili na kami ng lupa at magpapatayo kami ng bahay malayo sa kanyang magulang. Mahirap kasing makasama sa pamilya ng asawa ko. Hindi ko rin alam kung saan ako lulugar. Lalo na't alam kong una pa lang ay hindi na talaga ako gusto ng aking biyanan. Isa sa mahirap at komplikadong desisyon ay ang tumira sa biyanan mo. Marami ang mangyayaring hindi ka nais-nais at hindi inaasahan. Dahil kahit anong bait mo o anong bait ng biyanan mo, ay tiyak na magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Sabi nga nila, sa isang bahay, isa lang dapat ang reyna at hari. Ang dating kwarto pala ni Marco ay naging kwarto ko na. Doon ako palaging nagkukulong minsan at tumatambay. Sobrang hirap sa una, kasi minsan ay yung mga ginagawa ko rito sa bahay ay hindi nakikita ni Mama Sonia. Minsan ay sinasabihan niya ako na tatamad-tamad na kahit tumutulong naman ako sa mga gawaing bahay. Hindi naman sa pagmamayabang. Kahit na mahirap kami, ay pinalaki pa rin naman ako ng nanay ko na maging mabait, marespeto at masipag, lalong-lalo na sa mga gawaing bahay. Namasukan din naman ako bilang katulong noon, kung kaya't hindi niyo masasabing hindi ko ginagawa ng maayos ang mga paglilinis. Alam ko naman na ayaw lang ako ng aking biyanan, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit lumala pa yun nang doon na ako tumira sa bahay niya. Bawat galaw ko ay binabantayan niya, lalo na kapag nakakagawa ako ng mali na hindi ko naman sinasadya. Iniiyak ko na lamang yun kay Marco. Hindi ko na rin kasi natitiis ang ginagawa sa akin ng kanyang ina. Minsan ay sinumbong ko siya sa aking asawa. Araw ng linggo yun at nasa simbahan si Mama Sonia. Ako lamang ang tao roon dahil si Tito David ay nasa talyer. Umiiyak ako habang sinusumbong ang mga ginagawa sa akin ng mama niya. "Han, hindi ko na talaga kayang ugali ng mama mo eh. Pwede bang magrenta na lang ako ng apartment o kaya umuwi na lang muna ako sa probinsya namin? Mas gusto ko naman ron kaysa rito." Sumbong ko kay Marco habang hirap na huminga dahil punong-puno na ng sipon ang aking ilong sa kakaiyak. "Han naman, konting tiis na lang. Makakabili na rin naman tayo ng lupa at makakapagpatayo na ng bahay. Next year, uuwi na rin naman ako. At magbabakasyon dyan. Doon na natin asikasuhin ang bahay at lupa natin. At kung uuwi ka naman ng probinsya, baka magalit pa sa akin ang iyong mga magulang. Nangako pa naman ako roon na hindi kita ibabalik sa kanila. Naiintindihan mo naman ang ibig kong sabihin, diba?" Malambing na sabi ni Marco. "Tahan na. Sige na. Konting tiis na lang, okay? Pagpasensyahan mo na si Mama. Matanda na rin kasi kaya palaging bugnutin." Patuloy pa ni Marco. Napabuga na lamang ako sa hangin at napailing. Hindi ko alam kung gaano pa kahaba ang aking pasensya. Natatakot din naman akong sagot-sagutin ng kanyang ina dahil bilang manugang ay may respeto pa rin naman ako sa kanya. Siya ang ina ng aking asawa, kung kaya't kailangan ko siyang respetuhin kahit minsan ay hindi nakarespeto ang kanyang ugali. Siya nga pala,
Nagpadala ako ng 5,000 sa GCash mo. Natanggap mo ba? Ipang-shopping mo na lang yan mamaya, okay? Mag-enjoy ka at bumili ng kahit na anong gusto mo. Deserve mo yan. Pasensya ka na talaga kay mamahan, ha? Lambing ulit na sabi ni Marco sa akin. At dahil sa pangakong yun, ay nagtiis pa ako. Hindi ko naman inasahan na pagsasabihan ni Marco ang kanyang ina dahil na rin sa trato nito sa akin. Noong gabi ring yun, galing ako sa pamimili ay kahindik-hindik na sermon ang natanggap ko kay Mama Sonia. Nasa labas ako ng bahay at rinig na rinig ko ang kanyang sigaw. Pilit naman tong pinapakalma ni Tito David. Walang hiyang babaeng yan. Hindi na nahiya. Nagsumbong pa talaga sa anak ko. Sariling anak ko, ha? Wala na ba akong karapatang pagsabihan siya, David, ha? Tila ba na estatwa ko sa kinatatayuan nang makita ang galit na mukha ng ina ni Marco. Dinidisiplina ko lamang ang asawa niya. Bakit parang galit pang anak ko sa akin? Hindi ko alam kung papasok ba ako o maglalayas na lamang dahil sa nangyayari ngayon. Gusto kong maiyak, ngunit wala namang luhang lumalabas sa mga mata ko dahil siguro'y napagod na rin sa kakaiyak kanina kay Marco. Kinalma ko ang aking sarili at huminga ng malalim. Hindi pwedeng hindi ko ito harapin, lalo na't alam kong wala naman akong takas sa sitwasyong ito. Nang marinig nila ang pagbukas ng gate, ay biglang natahimik ang loob ng bahay. Hindi ko alam kung anong nangyari, ngunit pumasok na lamang ako, dala-dala ang aking pinamili. Inubos ko ang 5,000 sa grocery store. Wala naman kasi akong gusto para sa akin. Kaya't mas mabuti pang mag-ambag na lamang ako sa gastusin sa loob ng bahay. Nang makapasok ako sa loob, ay nagtama ang aming mga mata ni Mama Sonia. Galit na galit at masama ang tingin nito sa akin. Si Tito David ay mukhang naawa dahil sa sitwasyon ko. Tahimik lamang ang stepdad ni Marco. Minsan ko lamang tong nakakausap dahil palagi ito nakatambay sa talyer. Malaki ang pangangatawa ni Tito David. Isa sa nagustuhan ni Mama Sonia. Maputi rin to, kahit batak sa init sa talyer. At sa wakas, narito na ang Rina. Saan ka nagpunta? Nilustay mo na naman ba ang pera ng aking anak? Sigaw ng aking biyanan sa akin. Ngunit hindi ko iyon pinansin. Bagkus, inilapag ko ang hawak-hawak kong malaking karton na puno ng grocery sa mesa. Nasa sofa ang mag-asawa habang nakatingin sa akin. Akmang tatayo sana si Tito David upang tulungan ako, ngunit pinigilan ito ng aking biyanan. Hayaan mo siya! Ang lakas ng apog niyang magsumbong sa anak ko. Inaano ba kita, Carla, ha? Minamaltrato ba kita? Hindi naman ah. Bakit nagsumbong ka pa sa asawa mo, ha? Sigaw niya, ngunit hindi ko ulit to pinansin. Para akong isang pipi na hindi man lang makapagsalita sa harap naming dalawa. Huminga ako ng malalim. Naggrocery lang ho ako, Mama, kaya nagabihan po ako ng uwi. Pasensya na kayo. Sabi ko, hindi sa nahihiya at natatakot ako. Iniiwasan ko lang talaga na magalit at baka masagot ko pa ang ina ng aking asawa. Ayaw kong mapunta kami sa isang napakakomplikadong sitwasyon, lalo na at high blood din ng matanda. Baka ako pang maging dahilan ng pagsugod nito sa ospital. Mabuti naman at may ambag ka sa pamamahay na to. Hindi yung pinanglulustay mo yung pera ng anak ko sa mga luho mo. Sagot pa nito, kung kaya't narinig ko si David na pinagsabihan na ang asawa. Mahal, huwag ka nang magalit. Baka ma-high blood ka na naman. Alam mo namang masama sa'yong magalit, di ba? Halika na. Pasok na tayo sa loob. Inakay ni Tito David si Mama Sonia, papasok sa kanilang silid. Bago pa man pumasok sa loob, ang stepdad ni Marco, ay tiningnan niya ako ng malungkot at lumabi ng pasensya ka na. Hindi ko rin inaasahan na sa gabing yun
ay magiging close kami ni David. Dahil hindi ako makatulog ng gabing yun, ay lumabas muna ako upang magyosi sa labas ng aming bahay. Ito ang isa sa pampawala ng stress ko at hindi iyon alam ng aking biyanan. Habang hinihit-hit ko ang huling buga ng sigarilyo, ay may taong tumabi sa akin. Bigla kong natapon ang sigarilyo sa labas at napalingon sa taong nasa tabi ko. "Nagsisigarilyo ka pala, iha," sabi niya, kaya napayuko ako dahil sobrang hiya. Si Tito David. Sa puntong yun ay nakahinga pa rin ako ng maluwag dahil hindi ang aking biyanan ang nakahuli sa akin. Opo, pampawala lang po ng stress. Minsan lang naman. Alam po ito ng asawa ko, ngunit hindi alam ni Mama Sonia. Sana po wag niya na akong sumbong sa kanya. Tumango si David sa akin bilang sagot. Natawa ng mahina ang matanda at napapailing. "Iha, alam mong hindi ko yan magagawa. At isa pa, wala naman akong pakialam kung ano pa ang gawin mo. Nga pala, pagpasensyahan mo ng asawa kong si Sonia. Mabait naman yun May pagka-strikta nga lang." Saad dito sa akin, kaya napaiwas ako ng tingin. Alam ko po, kaya nga po ako nagtitiis rito na manirahan kahit na sobrang mahirap. Iniisip ko na lamang na next year, uuwi naman na si Marco at magpapatayo na rin kami ng sariling bahay. Konting tiis na lang, makakawala na rin ako sa kalbaryong to. Mapait na sagot ko kay Tito David. "Mabuti nga yan, iha. Mahirap makisama, lalo na't wala ang iyong asawa. Huwag kang mag-alala. Sa tuwing magagalit sa'yo si Sonia ay ako na mismo ang maglalayo sa kanya. O kung mayroon ka namang problema o gusto mong makaiwas sa Mama Sonia mo, ay bukas ang talyer ko. Tambay ka lang. Meron din naman na park sa harap ng talyer. Pwede ka rin sumaglit dun." Tinapik ng mahina ni Tito David ang aking balikat. Hudyat na papasok na siya. Napatungo na lamang ako sa matanda at nagpasalamat. Sa bawat araw nga na hindi kami magkaintindihan ni Mama Sonia, sa bawat sermon nito ng simpleng pagkakamali ko, ay nariyan si Tito David upang tulungan ako. Iniiwas niya ang aking biyanan sa akin at pinapapunta muna ako sa talyer upang makalanghap ng sariwang hangin at magpalipas na rin ng sama ng loob. Naging malapit sa akin ang matanda at nagustuhan ko ang ugali niya kaysa sa aking biyanang babae. Siya na rin ang naging kasama ko at katulong sa mga gawaing bahay bago ito pumapasok sa talyer. Ang aking biyanan naman ay sobrang naging busy nang maging presidente siya ng kapilya ng simbahang Katoliko sa aming barangay. Minsan nga ay sinasama pa ako nito sa simbahan upang mabawasan naman daw ang aking kasalanan at malayo sa temptasyon. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa tuluyan ang dumagdag isang bilang ng taon. Pilit ko nang tinatanong kay Marco kung kailan siya uuwi at magbabakasyon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pinayagan si Marco ng boss nito dahil kulang sa empleyado. Kamamatay lang kasi ng katrabaho ni Marco sa kumpanya kung kaya't nawalan sila ng tauhan. Labis naman ang pagtatampo ko dahil sa nangyari. Gusto kong magalit kay Marco, ngunit hindi ko naman magawa. Miss na miss ko na siya. At isang taon mahigit na rin kaming hindi nagkikita. Umaasa na lamang sa video call, lalo na kapag sumisiklab ang init sa aking katawan tuwing gabi. Sobrang hirap pala ng ganito. Hindi rin kasi ako sanay na LDR kami ng aking asawa. Dahil sa hindi makauwi si Marco, ay na-postpone na naman ang aming pabahay. Ilang araw ko siyang hindi kinakausap dahil sa nangyari. Nangako kasi siya sa akin noon at kung hindi niya yun matutupad, ay mas mabuting magrenta na lamang kami ng apartment. Ngunit tinutulan iyon ang aking biyanan. Sabi nito ay hindi raw maganda na mangupahan pa ako sa iba dahil mayroon namang bahay sila. Baka raw isipin ng mga tao roon na kaya umalis daw ako ay hindi kami nagkakaintindihang dalawa.
Ayaw naman ni Mama Sonia na pagpiyastahan kami ng ibang tao. Hindi ko rin maintindihan ang aking biyanan. Ayaw niya sa akin, pero ayaw naman niya akong paalisin. Siguro dahil masipag ako at naiiwan palagi sa bahay kapag busy silang mag-asawa. Siguro, nare-realize nito na mayroon pa rin akong silbi sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin naman nawawala ang inis, galit at paninermo nito sa akin araw-araw. Isang araw, nagmamadali si Tito David na umalis sa bahay dahil may customer tong naghihintay sa kanya. Si Mama Sonia naman ay naroon sa simbahan at naghahanda para sa misa mamayang 5:00 ng hapon. Habang ako'y naglilinis, ay nakita kong naiwan pala ni David ang cellphone nito. Hindi ko alam kung ano ang naisip ko noon. Bigla ko na lamang pinakailaman ang nasa loob ng cellphone ni David. Nang mabuksan ko yun, ay bumungad sa akin ang isang video na nakasave sa gallery nito. Napasingap ako nang makita yun. Kitang-kita ko ang isang babaeng kaedad ko at kasama ang isang matanda na kaedad din ni David. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa nakita. Hindi ko alam kung ano nga ba ang nararamdaman ko noon, subalit pinanood ko yun hanggang sa matapos. Nakaramdam ako ng kakaiba sa aking sarili, kung kaya't pumasok ako ng banyo upang maligo. Hindi ko naman inaasahan noon na uuwi si David nung time na yun upang kunin ang cellphone na naiwan. At dahil sa isip ko ay ako lang ang nasa loob ng bahay, ay hindi ko na inilak pa ang pinto ng CR. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay pumasok si David sa loob at nahuli niya akong may ginagawang milagro sa sarili ko. Dahil sobrang gulat noon, ay mabilis akong napatayo. Kinuha ko ang tuwalya na nasa gilid at ipinulupot sa aking sarili. Dali-dali namang iniwas ni David ang mga mata nito at mabilis na umalis sa banyo. Rinig ko ang pagmamadali nito sa labas at narinig ko na lamang ang pagsara ng pinto. Pulang-pula ang aking mukha noon dahil sobrang kahihiyang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano na nga ba o paano ko na nga ba siya pakikitunguhan kung nakita na nito ang lahat sa akin. Mabilis akong pumasok sa kwarto at nagpalit ng damit. Hindi ko inaasahan sa oras ding yun ay tumawag ang aking asawa. Humihingi pa rin to ng pasensya kung kaya't pinatawad ko na. Hindi mawala sa isip ko ang mga sandaling nakita ako ni David sa banyo. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng excitement. At the same time, thrill dahil doon. Iniisip ko na lang na baka kulang lang ako sa dilig kung kaya't nararamdaman ko ang hindi ko dapat na maramdaman. Nang makauwi si David sa bahay, ay kasama na nito ang aking biyanan na babae. Hindi naman nailang sa akin ang matanda. Bagus, normal pa rin naman ang pakikitungo nito sa akin. Napansin ko lamang ang pagkiiba niya makalipas ang ilang araw. Nagiging sweet ito sa akin kapag wala si Mama Sonia. Minsan ay binibilhan niya ako ng paborito kong kakanin at siya na rin ang naglilinis ng loob ng bahay. Hindi ko alam kung nagpapalakas ba to o sadyang masipag lang. Pero kahit ganoon, ay sobrang na-appreciate ko ang ginagawa ng matanda. Sa katunayan, naging mas close at open pa kami sa isa't isa. Nagdaan ng ilang linggo at dumating ang buwan ng Nobyembre. Buwan kung saan sobrang busy ni Mama Sonia sa simbahan dahil inuumaga ito para magrosaryo. Minsan ay sinasama niya ako, ngunit mas gusto rin nitong nasa bahay lamang ako dahil walang mag-aasikaso roon. Isang araw, gabi noon, at nag-away kami ng aking asawa. Hindi kasi ito nagpaalam na pupunta sa isang club at iinom kasama ang mga katrabaho. Inumaga na ito at wala pa ring update sa akin. Galit na galit ako sa kanya kung kaya't hindi ko siya kinausap. Kinuha ko ang isang beer na nasa ref at ininom yun upang magpakalasing. Gusto kong gawin din yung ginawa niya
Hindi naman uuwi si Mama Sonia dahil magpapaumaga to sa simbahan. Hindi ko inaasahan na magigising pala si Tito David dahil sa aking pag-iyak. Dinaluhan niya ako at tinanong kung ano ang aking problema. At dahil napalapit na sa akin ang matanda, ay ikinuwento ko ang nangyari sa amin ni Marco. Binigyan din naman niya ako ng advice na mag-usap daw kami ng masinsinan ni Marco dahil hindi solusyon ang pagtatampo ko sa kanya. Malayo kami sa isa't isa, kung kaya't komunikasyon lamang daw ang tanging paraan upang magkaayos kami. Out of the blue ay nagsalita bigla si David nang hindi ko inaasahan. Alam mo, sobrang ganda mo, Carla. Alam mo ba yun? Kamukha ka nung ex ko nun. Seryosong sabi niya. Napahalakhak pa ako dahil sa sinabi nito. Naku, lumang style na ho yan, Tito David. At bakit bigla mong naalala ang ex mo? Gusto mo bang isumbong kita kay Mama Sonia? Sasabihin kong naaalala mo pa rin ang ex mo. Tukso kong sabi, sa stepdad ang aking asawa. Alam kong may tama na ako noon dahil nakakailang bote na rin ako. At siya man di umiinom na rin. Ano ka ba? Huwag mo akong isusumbong. Alam mo namang bungangerang biyanan mo. Roon ako na pahalakhak dahil sa sinabi niya. Ngayon lang ako nakaramdam ng may kakampi at nakakaintindi sa akin. Tama ka. Napakabungangera ng asawa ninyo. Bulong ko habang tumatawa. Hindi ko nga alam kung bakit. Napagtimpian mo pa yun eh. Ang lakas at ang galing mo ha. Napangiti na lamang ang matanda tsaka napailing. Pareho lang naman tayo, Carla. Pinagtitiisa ng bunganga niya. Malalim na ang gabi, kung kaya't pumasok na kami ni David. Hindi ko alam kung bakit naalala ko bigla ang nangyari sa amin noon. Yung nahuli niya ako sa loob ng CR. At dahil gusto kong makamove on sa sitwasyong yun, ay bigla kong natapik yun sa matanda. Siya nga ho pala. Wika ko sa kanya habang inaalalayan niya ako papunta sa aking silid. Ano yun, iha? Bulong nito sa aking tenga, kung kaya't biglang tumaas ang aking balahibo. Tungkol para sa nangyari nung nakaraang buwan, yung alam niyo na, yung sa CR. Pasensya na po at nakita niyo yun. Sana'y kalimutan na lang natin. Naputol ang aking sasabihin nang magsalita ang matanda. Pinakailaman mo siguro yung cellphone ko, no? Bigla akong naistatwa at nagulat. Hindi ako makapagsalita dahil sa tanong niya. Hindi man lang ako nakapaghanda para roon. Nang makapasok kami sa aking silid at nahiga ako sa kama, ay hindi ko na malayan na tumabi pala sa akin ang matanda. Gusto mo, tama? Tanong nito sa akin. Dahil sa sobrang kalasingan, ay napatango na lamang ako. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari dahil sa oras na yon ay sobrang nawala na ako sa aking sarili, miski. Wala akong nagawa kundi pa ulit-ulit na humingi ng tawad sa aking asawa at kay Mama Sonia dahil nagpadala ako sa tukso ng mga oras na yon. Kinabukasan, tila ba walang nangyari sa amin. Normal pa rin ang pakikitungo sa akin ng matandang lalaki habang kaharap ang aking biyanan. Sa araw ding yun ay kinausap ko ang aking asawa at naging maayos kaming dalawa. Nangako siyang hindi na niya uulitin ang ginawa niya. Gabi-gabi, Miss Kay, binibisita ako ni David sa aking kwarto. Pilit akong pumipimiglas at nilalabanan ng tukso. Ngunit paulit-ulit pa rin akong nilalamon nito. Wala akong magawa kung hindi magpadala. Siguro nga, isa na akong makasalanang babae. Ngunit hindi ko talaga kayang labanan. Isa lamang akong may bahay na kulang sa alaga at pagmamahal. Miss na miss ko na rin ang aking asawa at malaki ang aking tampo. Pero, sapat nga bang dahilan yun para gawin ko ang ganitong bagay? Oo na, malandi na ako.
Pero masisisi niyo ba ako? Naghanap lang naman ako ng kalinga tuwing gabi dahil kinabukasan ay puro paninermo na naman ang aabutin ko sa ina ng aking asawa. Mahina akong babae. Aaminin ko yun. Mali ako. Kaya naman, napagpasyahan kong putulin na ang namamagitan sa amin ni Tuto. Ang namamagitan sa amin ni Tito David. Pero doon ko rin napag-alaman na nagdadalang tao na ako. 2 buwan na. Sa araw ring yun, tumawag ang aking asawa at masayang-masaya habang kausap ako. Han, nag-grant na yung aking vacation leave. Makakabili na rin tayo ng lupa at makakapagpatayo na rin tayo ng bahay. Sobrang saya ko. Miss na kita. Paano? Magkikita na tayo ha? Nang marinig ko yun, ay naiyak ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko miski nung mga oras na yun. Makalipas lang ang ilang linggo, ay umuwi nga si Marco. Gusto kong ipalaglag ang sanggol sa aking sinapupunan, ngunit iniusig ako ng aking konsensya. Halata na rin ang baby bump sa tiyan ko, kung kaya't palagi akong nakaduster para hindi malaman ng aking biyanan. Ngunit, wala pala talagang sikretong hindi nabubunyag. Nalaman ni Marco na nagdadalang tao ako dahil sa text namin ng kapatid ko. Galit na galit nun si Marco at sobrang nagwawala. Si Mama Sonia naman ay pilit na kinakalma siya. Sino ang tatay niyan, Carla? Sabihin mo, sino? Sigaw ni Marco habang tumutulo ang luha. Ako naman ay lumuhod at nagmakaawa sa kanya. Paulit-ulit na humihingi ng sorry sa aking asawa. Si David naman ay kauuwi lamang ng bahay noon. Bigla itong nagulat dahil sa sitwasyon. Mabilis niya akong dinaluhan at pinatayo. Kitang-kita nila kung paano ko tinrato ni David sa harapan mismo nila. Doon na nagkaroon ng sagot si Marco sa katanungan niya. Huwag mong sabihin, may relasyon kayong dalawa. At nagbabuntis ka, Carla? Wika ni Marco sa akin. Sa oras na yun, ay nagawa ko pa rin humingi ng tawad sa kanya pati na sa aking biyanan. Kita ako ang pagkagulat ni David sa oras na yun. Buntis ka? Tanong nito sa akin. Kaya't unti-unti akong napatango. Diyos ko. Anong nangyayari sa pamilya ko? Sinasabi ko na nga bang may tinatagong kuloy ang asawa mo? Hindi ako nagkamali, Marco. Kawawang anak ko. Hinagpis ng ina ni Marco at napayakap na lamang sa anak. Hindi namin namalayan na bumagsak pala si David sa sahig. Dahil sobrang gulat at konsensya na nararamdaman ay bigla itong inatake sa puso. Wala akong nagawa kung hindi ang humingi ng tulong. Ngunit huli na rin ang lahat dahil namatay ito. Samantala, hindi na ako pinansin pa ni Marco. Si Mama Sonia ay naging mailap na rin sa akin. Inaasahan ko na ipagkakalat niya ang nangyari sa amin ng asawa niya, ngunit nagkamali ako. Ang huling sinabi nito sa akin ang nagpatatak sa puso ko. Hindi ko inasahan na magagawa mo yun, Carla. Akala ko'y iba ka. Wika nito at pumasok na sa loob ng kanyang silid. Samantalang napailing na lamang si Marco sa akin at sinabing, umalis ka na. Hindi pa kita kayang mapatawad. At pakiramdam ko'y malabo nang mangyari yun. Alam mong wala akong ginawa sa abroad kung hindi ang magtrabaho dahil sa kinabukasan nating dalawa. Sana inisip mo yun, Carla, bago ka gumawa ng ikakasira ng relasyon natin. Pero Marco, tama na, Carla. May pera ka naman sigurong naipon dahil hindi ako nagkulang sa pagpapadala sa'yo. Yan na lamang ang gamitin mo upang bumalik na sa probinsya ninyo. Wala na akong pakialam kung saan ka magpunta. Sabi nito at agad na umalis ng bahay. Sa pagbabalik ko, dapat ay hindi na kita makita. Dahil doon ay wala na akong nagawa,
kundi ang umalis bit-bit ang isang malaking bag habang hawak-hawak ko ang tiyan ko. Napakagat ako sa aking labi at muling napalingon sa bahay na minsan kong naging tahanan. Nakita ko si Mama Sonia na nakatayo malapit sa pintuan. Ang mga mata ay puno ng lungkot at galit habang nakatingin sa akin. Hanggang sisinara na nito ang pinto, hudyat ng pagsara sa buhay nilang mag-ina sa akin. Sa totoo lang, Miss Kay, hindi ko alam kung bakit ako napasulat sa inyong programa at ibahagi ang nakakahiyang kwento ko. Ngunit alam kong nagbigay rin naman ng aral ito sa inyong mga listeners. Hindi ko na rin sasabihin kung ano ang nangyari, pero kahit papaano ay masaya na ako dahil mayroon akong anghel sa buhay ko. Hindi ko siya kinakahiya. Bagkus, lubos ko pa nga siyang minahal, higit pa sa aking sarili. Wala na rin akong balita kay Marco, ngunit sabi ng kapatid ko ay bumalik daw ito ng Canada matapos mamatay din ni Mama Sonia. Hanggang ngayon ay inuusig pa rin ako ng konsensya. Galit pa rin ako sa sarili ko at pinagsisisihan ko pa rin ang nagawa ko sa mag-ina. Hanggang dito na lamang po ang istorya ko, Miss Kay. Nagmamahal, Carla.